Mukhang malapit nang magkasundo ang Estados Unidos na Amerika at Iran sa pansamantalang pagtigil ng digmaan. Ang panukalang kasunduang balangkas ay nagtatakda ng pagtigil ng labanan. Ngunit hindi pa nareresolba ang mga kontrobersyal na issue tulad ng programang nuklear. Gayunpaman, sinabi ni Donald Trump na siya ay optimistiko at binanggit na ang Estados Unidos at Iran ay nagkaroon ng magagandang pag-uusap sa huling 24 na oras. Ipinahayag niya ang kumpiyansa na malapit na magkasundo. Ngunit sa likod ng harapang ito, may ibang realidad na nagaganap. Ipinapahayag na ang 50,000 na sundalong Amerikano na kasalukuyang nasa gitnang silangan sa mga aircraft carrier, destroyer, bahagi ng expeditionary units, Marine Corps at mga fighter jet ay kasalukuyang inilalagay sa pinakamataas na antas ng kahandaan sa labanan. Naghihintay na lang sila ng utos para umatake muli. Ano na ang nangyayari? Papunta ba tayo sa pansamantalang kasunduan? O ito'y katahimikan bago ang panibagong pag-atake? Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalago ng channel. Sige. Вам за это благодарен. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng White House ang sagot ng Iran sa isang pahinang memorandum ng pagkakaunawaan na layuning tapusin ang digmaan at magtakda ng balangkas para sa mas detalyadong negosasyon ukol sa nuklear. Noong una, sinabi ng White House na maghihintay sila ng sagot sa loob ng 48 oras, pero dahil halos ubos na ang oras, nagbigay sila ng pahiwatig na parang wala ng deadline. Ayon sa mga opisyal, nais ng White House na makamit ang isang diplomatikong tagumpay bago ang pagbisita ni Donald Trump sa China sa darating na Biyernes. Kung hindi pa rin magkasundo noon, maaring muling isaalang-alang ng Pangulo ng Estados Unidos ang paggamit ng puwersang militar. Sa madaling sabi, gusto ni Trump na magmukhang kahit papaano ay may bahagyang tagumpay sa harap ni Xi Jinping sa kahit anong sitwasyon. Ang memorandum ng pagkakaunawaan na binubuo ng 14 na puntos at isang pahina lamang ang haba ay kasulukuyang pinag-uusapan sa pagitan ng mga sugo ni Trump na sina Steve Witkoff at Jared Kushner at ilang opisyal ng Iran, direkta man o sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Kabilang sa iba pang mga probisyon, ang kasunduan ay naglalaman ng obligasyon ng Iran na magpatupad ng moratoryo. Pansamantalang moratoryo sa pagpapayaman ng uranium, pagsang-ayon ng US na alisin ang mga parusa at palayain ang bilyon-bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran at pagtanggal ng mga paghihigpit sa pagdaan sa Hormuz ng parehong panig. Pansamantalang moratoryo sa ngunit, may isa pang bahagi ng digmaang ito, ang Israel. Sa bisperas, sina punong ministro Benjamin Netanyahu at ang kanyang koponan ay nagkaroon ng ilang pag-uusap sa telpono kina Donald Trump at sa kanyang mga tagapayo para talakayin ang negosasyon ng Amerika at Iran. Sa Israel, hindi nila maintindihan ang tunay na layunin ni Donald Trump. Ipinakita ng Israel na kumikilos ito mag-isa. Noong Miyerkules, nag-airstrike ang sandatahang lakas ng Israel sa Beirut laban sa dalawang matataas na kumander ng Hezbollah. At ito ang unang pag-atake ng Israel sa kabisera ng Lebanon sa loob ng ilang linggo, kahit na tiniyak ni Trump na susunod ang Israel sa tigil putukan. At ngayon, napapansin ng mga eksperto na ang balita na kahit bahagyang kasunduan sa pagitan ng US at Iran ay maaaring magbukas muli ng kipot ng Hormuz ay tila nakaapekto na sa mga merkado. Ang pandaigdigang presyo at stocks nitong Huwebes ay halos abot record na pinakamataas habang ang presyo ng langis ay bumaba dahil sa pusta na maaaring humina ang aberya sa supply. Ayon sa mga source, binawasan na ng Tehran at Washington ang ambisyon para sa komprehensibong kasunduan dahil may natitirang hindi pagkakasundo. Tungkol ito sa nuclear program ng Iran, lalo na sa kanilang mga imbak ng lubang na payamang uranium at kung kailan ititigil ang nuclear activities. Ngunit ayon sa mga opisyal, nagtatrabaho sila sa isang pansamantalang kasunduan na naglalayong maiwasan ang pagbabalik sa sigalot at mapanatili ang katatagan ng paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ang punto ay nagmungkahi ang White House ng isang estruktura na magkakaroon ng 3 pangunahing yugto. Formal na pagtatapos ng digmaan, pagresolba sa krisis sa Hormuz, at pagkatapos ay pagsisimula ng 30 araw na panahon para sa negosasyon tungkol sa mas malawak na kasunduan.
At narito ang isang Pakistani source na nagsisilbing tagapamagitan sa mga negosasyon ay nagsabi na ang isang pahinang memorandum tungkol sa opisyal na pagtatapos ng tunggalian ay malapit ng mapirmahan kahit na may mga hindi pagkakaunawaan pa rin sa pagitan ng mga panig. Ang mahalaga ngayon ay hindi maresolba agad lahat ng issue kundi mapatigil ang digmaan. Pagkatapos ay subukan na lang na makipagkasundo. Ang mungkahing ito ay formal na magtatapos sa digmaan kung saan ang malawakang labanan ay pinatigil ng tigil putukan na idineklara noong 7 ng Abril. Pero dapat pa ring tandaan na hindi nito nare-resolve ang mga pangunahing hinihingi ng Estados Unidos na itigil ng Iran ang kanilang programang nuklear at muling buksan ang kipot ng Hormuz. Isa pa sa mga pangunahing kondisyon ng Tehran sa negosasyon sa Washington ay ang pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Gaya ng nabanggit ko, kamakailan ay inatake ng Israel ang Beirut, habang si Donald Trump nang hindi kinokonsulta ang mga kaalyadong Israeli ay nagsimula ng negosasyon sa Iran para kahit bahagyang kasunduan. Ang ganitong asal ng Israel ay may ituturing na uri ng pag-atras. Ang totoo, sa memorandum ay hindi binanggit ang ilang mahahalagang kahilingan na dati nang inilatag ng Washington at tinanggihan ng Iran. Partikular, ito ay tungkol sa paglilimita sa programang pangmisil at pagtigil ng suporta sa mga proxy group sa gitnang silangan, kabilang na ang mismong Hezbollah. At para sa Israel, ito marahil ang pinakamahalagang issue na mas mahalaga pa kaysa sa programang nuklear ng Iran. May mga problema rin sa programang nuklear. Sa memorandum, hindi man lang tinalakay ang kapalaran ng 450 kilo ng uranium na halos weapon grade na nananatili pa rin sa Iran. Niluwagan ng Iran ang posisyon sa pakikipag-usap sa mga Amerikano kaya hindi na hinihingi ng Tehran ang pagtanggal ng blockade bago simulan ang dialogo. Sa halip, iminungkahi ng Iran na sabay-sabay talakayin ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz, mga garantiya ng seguridad para sa Iran at ang kanilang nuclear program. Pero mukhang handa talaga si Trump na bumalik sa digmaan kung mabibigo na naman ang kasunduan sa pagkakataong ito. Ayon sa New York Times, nagpadala si Trump ng 50,000 sundalo sa digmaan laban sa Iran, sakay ng aircraft carrier, destroyer at kasama ang expeditionary commander sa unit ng Marine at sa mga fighter jet. May parachute at survival kit sa kanilang backpack. Lahat sila ay naging bahagi ng ipinahayag na misyon ni Donald Trump laban sa Iran na sinabi niya at quote, para sirain ang mga missile at burahin ang kanilang industriya ng missile sa balat ng lupa. Pero gaya ng alam ninyo, hindi natuloy ang operasyon. Ngayon, iniulat na ang mga sundalong Amerikano ay nasa estado ng kahandaan sa reyon, habang ang White House ay nagpapadala ng magkaibang mensahe tungkol sa estado ng mga aksyong militar. Halimbawa, sinabi ni kalihim ng Estado Marco Rubio na tapos na ang operasyong Epicong Put. Tapos na. Ipinaliwanag ni Ministro ng Depensa ng Estados Unidos Pete Hegseth na ang pangunahing pagsisikap ay agad na itinutuon upang tulungan ang mga barko na makatawid sa kipot ng Hormuz. Nilinaw din ni Trump na itinigil din sa huli ang mga pagsisikap na iyon. Ngunit ang mahalaga, nananatili ang mga tropa sa kanilang pwesto at sila ay nasa ganap na kahandaan para sa labanan. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyo. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Pumili lang kayo ng format na pinakakomportable para sa inyo. Lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Pwede ring iscan ang QR code sa screen para suportahan ang channel na ito sa pinakamadaling paraan. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.